Hey guys, magandang araw sa inyo lahat. Ito si Gene. Welcome sa 11-9 Workshop. So guys, before we go on, gusto ko rin pasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo wala sa pagsuporta sa 11-9 Workshop, sa lahat nag-like, nag-comment, nag-share, at nag-subscribe dito sa ating vlog. Maraming salamat sa inyo. At kung di pa subscriber sa 11-9 Workshop, subscribe na ba kayo guys? Yun. So medyo matagal tayo nawala guys. Marami tayong asikaso, no? At meron tayong mga i-review na tools, no? May pinadala sa atin na special tool mula sa isang I don't know kung regular sponsor na pero may pinapatest sa atin na tool. Abangan nyo yan guys. But for now, meron ako kailangan i-address na problema dito sa ating shop. Okay? So may problema na naman tayo. So if you know, kung matagal na kayo sumasabay-bay dito sa 11 Workshop, alam nyo na itong shop ko, itong workshop ko ay nasa third floor ng aking bahay. So yeah, third floor. So that means mahirap mag-akyat dito ng mga materyales. At may mga materyales na imposibleng iakyat dito. At number one dyan ay ang mga sheet goods tulad ng plywood. No? So as you may know, plywood is like 4 by 8 feet. No? So napakalaki niyan. Hindi ko yan pwedeng iakyat dito sa shop. No? So ng buo. So kailangan, para mayakyat siya dito, kailangan ko mo siyang i-cut. No, i-chop muna yung plywood sa baba, sa labas ng bahay. Wala naman kasi ako ibang space dito, ako dito sa kalsada lang sa labas ng bahay para mag-chop ng plywood at mga mahabang kahoy, no guys. That presents all kinds of problems, no. So naalala ko nung ginawa ko yung kwarto ng anak ko a few years ago, no. I think last year yata, tama. So lahat yung ginamit ko ng plywood, and hirap ako mag-cut ng plywood kasi kailangan ko siya i-cut doon sa baba. Hindi ako makagamit ng aking table saw. So, sanay kasi ako mag-cut ng plywood using table saw. Pero kung nandun ako sa baba, since nandito yung table saw ko, hindi ko siya pwede ibaba doon. Ang hirap niyang i-cut using circular saw lang, no guys? And, well, hindi naman talaga advisable na mag-cut ng plywood na buo using a table saw. Pero, mahirap talaga. At may aksidente na nangyari noon nung ginagawa ko yung wala naman nasaktan pero na tinamaan ko ng circular saw yung isa namin tiles dun sa receiving area. So nagasgas yung tiles, nagalit yung misis ko kaya napabili ako ng bagong tiles dahil doon, no guys. Kasi parang puputol ako sa baba, sa kalsada, nasa lupa lang ako, lalagyan ko lang ng sapin na kahoy, no, para lang hindi bumaon yung blade ng circular saw dun sa kalsada or anything else, no. So lalagyan ko lang ng kahoy. Pero guys, tumatanda na tayo. Okay, so I'm getting old. Medyo umano yung likod natin, no? Nagkakaroon ng sakit. So mahirap na magtrabaho sa sahig. I want to work in a proper height. So ang kailangan ko para dyan ay isang foldable na sawhorse, no? Sawhorse. So meron na akong foldable workbench, yung Black & Decker na natin, na nireview ko, nasa akin pa hanggang ngayon. Pero hindi ko siya magamit dahil sa kulang yung space niya. Maliit siya masyado para sa mga malalaking sheet goods, no? So kailangan natin talaga is sawhorse. Pwede naman akong gawa ng sawhorse using wood na gawa sa kahoy. Madali lang yon, pero wala naman akong pagtaguan dito sa shop, no? So the best solution is to just buy something na sawhorse made of metal, yung good quality at syempre yung maganda, no? Okay. So may nakita ako na nagharap ako ng ganyan, and this one looks promising is from Wadfo Tools, no? So if you know, nag-review tayo ng Wadfo Tools. Ito yung ating Japanese saw na Wadfo, and it's a very good tool. So at yung Wadfo na tool na yan, na sawhorse na yan, ay yan yung pinakamura, no? So sa Lazada. So I said, yeah, why not, diba? So yeah, so in order ko yan, I bought it with my own money. Hindi siya sponsored ng Wadfo, pero kung nanonood ng Wadfo, no? Wadfo, baka naman. So yeah, tara, unbox natin guys, kararating lang niya. So pakita ko sa inyo kung ano yung laman ng ating sawhorse from Wadfo. Let's go. So guys, ito yung Wadfo sawhorse natin. Kararating lang niya, kade-deliver lang galing sa Lazada. Akala ko nga lampas pa ng Holy Week bago siya dumating. Pero dumating naman siya before Holy Week, which is good. And as you can see, wala tayong audio. Pinatay ko yung audio kasi nakikinig ako ng kanta dito, so baka makopyright tayo. And yeah, ito na nga siya. Buksan natin yung packaging.
So, like I said to you guys, binili ko siya for sale kasi siya, birthday, Lazada birthday. So, ang baba lang ng presyo niya ngayon. Regular price niya, I think is 1.6. Pero since sale, nabili ko siya for 1.3. Pero ngayon, mas mura siya for like, ano na lang siya, 1,000 something na lang siya. And ayan siya guys. So, ano na siya, isang pair na siya, isang pares na siya, dalawang sawhorse na yung nasa isang ano na to, box na to, no guys. And it's quite heavy, no? Mabigat siya. Hindi ko in-expect na mabigat siya kasi ano ko, alam ko medyo malambot lang siya na baka pero medyo mabigat siya. So ayan yung size niya guys. It's 995 mm by 480 mm by 780 mm. So 995 yung kanyang haba. That's almost 1 meter, no? Yung haba niya. Tapos ang tangkad niya is 780 millimeters. At yung kanyang lapad naman is 480 millimeters. Now, I would say na medyo mababa siya for me since matangkad ako, I'm like 6 foot tall. So, I would prefer sana na yung taas niya is around ano din, around mga 3 feet, no? Yung taas niya. Pero okay lang naman, manageable naman yan, no guys. So, ngayon, bubuksan natin yung loob niya. And there you go. Looks really nice, no? So, I like the paint. Tapos meron siyang rubber sa ibabaw. No? So, ayan. So, isang pares siya ng sawhorse. So, yeah. It looks really nice. May logo na Wadfo. Ayan. So, yung isang logo niya, baliktad. Para pag siguro pinagpatong mo siya is pareho na nakarap yung Wadfo. And meron siyang carry handle, guys. So, yeah. You can carry this easily. So, no assembly required siya, guys. It's good to go as is. So, i-unfold mo lang siya. Nakatupi lang yung kanyang legs. And, yeah. Ganyan lang siya. So, ilalak mo lang yung kanyang mga support na yan and that's it. So, it's very easy to set up and use, no guys. Now, I'm gonna test kung, kasi nakalagay ito rated siya for 100 kilos and I'm 80 kilos. So, testingin natin kung kakayanin nyo ang bigat ko. And as you can see, kayang-kaya naman niya. So, tatry ko ngayon na tayuan siya, no? So, I'm gonna put my full weight sa gitna and let's see kung kaya niya. O, kaya naman niya. So, if it can handle my weight, which is around 80 kg, sabi ko nga, I believe na kayang-kaya nito ang isang pirasong plywood or ilang piraso pa ng plywood kahit pagpatong-patungin mo kung ang capacity niya is up to 100 kilos. Now, certainly guys, you can use yung sawhorse na yan as is, no? O pwede mo nang gamitin na instantly kung gusto mo. Pero for me, kailangan ko siya i-modify ng konti para mas magamit ko na maayos. At yun ay ang paglalagay ng tinatawag natin na sacrificial na strip of wood sa ibabaw. So, meron siyang rubber sa ibabaw para hindi dumulas yung nilalagay mo. Pero, mas gusto ko nalagyan ko siya ng kahoy para, kung alam ba, magbarena or maglagari ako, hindi tatamaan yung mismong sawhorse, tatama lang dun sa kahoy, no guys. So, ideal dito sana guys, ilagay nyo is 2x4 para mas maganda. Pero, since wala akong 2x4, nag-glue na lang ako ng mga palutsina na ito, ng mga scraps. At ito na lang ilalagay natin sa ibabaw niya as sacrificial nating na mga kahoy sa ibabaw. So, i-glue ko lang ito and I'm not gonna screw it, just glue and clamp lang, tapos hintayin ko lang siya matuyo and then i-screw ko siya dun sa ating sawhorse. So yun, and then I'll just simply screw them, yung mga kahoy na yan doon sa ating sawhorse guys, sa ibabaw ng ating sawhorse. And buti meron na siyang pre-drilled na holes, no? So talagang dinesign yung sawhorse na to para lagyan talaga ng sacrificial na strip ng kahoy sa ibabaw. So meron ng mga pre-drilled holes and you just simply have to screw your wood dito sa ating sawhorse para magkaroon siya ng mga sacrificial na strip of wood sa ibabaw. So, ayan, ganyan ang magiging tsura niya after natin lagyan ng sacrificial na strip. So, try lang natin yan guys. Magkakat lang ako nitong ating kahoy na to. No? Tingnan natin kung tama na siya. And nagustuhan ko rin tumaas siya ng konti. So, medyo ideal na siya sa height ko. And, ayun. So, ayun, nakita nyo, gumasgas lang yung circular saw blade dun sa kahoy, hindi dun sa ating bakal na sawhorse, no guys. So you can use that. Pwede mo rin gamitin na pang drill, no guys. At pwede rin gamitin na pang ito, kung gusto mo nang mag-cut na mano-mano, pwede rin. Pwede mo siyang kabitan ng clamps, ng miter box, no. So ito Wadfo din to, tong Japanese saw na to.
And I'm just gonna use that to cut. So, para maprotektahan lang yung ating sawhorse. Ayan. Very nice. So guys, yeah, this is a highly recommended na addition sa inyong workshop, no guys. So it's not, hindi siya, syempre, hindi siya kasing tibay nung mga mamahaling sawhorses like from Lotus, no. Meron sila yung mga solid talaga na sawhorses. Kaso medyo may kamahalan yung ganun guys. This one is only around ano lang. Ang bili ko dito is 1.3, I think. Ang regular price niya I think is 1.6, pero naabutan ko yung sale ng Lazada, so naka-jackpot ako ng ng good deal from for these sawhorses. And this would get a lot of use dito sa shop, lalo na pag kailangan ko mag-cut, since may mga kailangan ako i-cut na sheet goods in the coming projects, no? May mga kailangan ako tapusin dito sa workshop, no guys. Pero yeah, for what it's worth, it's really nice. Sturdy naman siya, matibay naman siya. Like I said, hindi siya kasi tibay ng mamahaling sawhorses, but it will get the job done, no? Pwede mo na itong sapinan ng plywood. Pwede kang bumili nito ng isang set nito, and then lagyan mo ng plywood, and meron instant workbench na. May workbench ka na foldable na kapag hindi mo kailangan, pwede mo itupi. So this is perfect para sa mga gusto ng workshop pero walang space, no? Na naman nakatira sa mga apartments or sa mga bahay na wala talaga kayong space for workshop. Then this is a good choice, no? At perfect din to para sa mga contractor, no? So yung mga gustong magdala ng mga sawhorses sa may ginagawa sa job site, no, na sarili nilang sawhorse, then this is also a good option, no? So yeah, wala naman akong sa kanya, wala naman akong ganong hindi gusto sa kanya. I like it very much. Siguro ang hindi ko lang trip is yung kanyang handle. Yung kanyang handle is medyo malipis. So that means masakit siya sa kamay kapag binubuhat mo siya, especially kapag nilagyan mo na ng kahoy. So medyo mabigat na siya as is, lalo pa siyang bumigat. So masakit siya sa kamay. So I hope the next time, kung i-redesign to ng Wadco, lagyan nila to ng parang dito yung padding or what, or something na mas malaking handle, mas pataba, mas masarap hawakan, no, kaysa sa ganyan. So yeah, masakit sa kamay. So pero yun lang naman ang ko sa kanya. It's very easy to put away. Ito na nakatupi na yan. So madali yan maitago dito sa ating workshop. So yun. So yun, yeah, excellent guys, highly recommended guys. At kung interesado kayo nito, dito guys, ipopost ko sa description yung link ng Wadco Lazada store, okay? So yun, check nyo yun guys, check nyo. Okay guys, so yun lang, maraming salamat sa inyong panonood, and yeah, thank you so much for tuning in, and I'm gonna see you guys again next time. This is Eugene from 119 Workshop. Adios!